Number 2, paano ka magre-respond sa kabutihan ng Diyos? Hindi ka lang magpapasalamat sa Kanya, kung hindi, live faithfully each day. Magiging tapat ka sa Kanya. Tuloy natin yung Psalm 50, doon sa huling part ng verse 14. Ang sabi dito, ang kailangan kong handog ang inyong pasasalamat at ang pagtupad sa mga ipinangako ninyo sa akin, nakataas-taasang Diyos. Ang salita ng pagtupad sa mga ipinangako ay isang picture ng isang bagay na kinakailangan gawin kapag merong kinakasal. Sinasabi nila yung kanilang wedding vows. Natutuparin nila kahit anong mangyari. Sabi nga, di ba, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish until death them do part. Na-realize ko kung paano ang katapatan or faithfulness ay kailangan sa isang kinakasal, ay ganun din ang katapatan na hinihingi ng Diyos bilang pagtugon natin sa Kanyang kabutihan. Sabi niya sa Pahayag 2:10, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Kaibigan, maaring nag-surrender ka na ng iyong buhay sa Diyos, o nagpabaptize ka, o nag-recommit ka sa Kanya at sinabi mo, Lord, nangangako na po ako sa inyo. Mamahalin kita ng buong puso. Susundin ko ang sasabihin mo sa akin at gagawin ko ang kalooban mo sa pamamaraan na nakakalugod sa iyo sa lahat ng oras at habang ako ay nabubuhay dito sa mundo. Now, ang tanong, kaibigan, gaano ka katapat sa pinangako mo sa Diyos? Kung tayo ay tapat, ay tutuparin natin yung mga pinangako natin sa Kanya kahit anong mangyari, mabuti o masama, magkaroon man ng calamity, magkaroon man ng mga challenges o magkaroon ng tagumpay sa trabaho o negosyo at maging busy ka na, ay tutuparin mo pa rin ang pinangako mo sa Diyos kahit anong mangyari. Merong isang elder ng isang church, yung kanyang asawa ay namatay. Matagal na sila naglilingkod sa Diyos doon sa Indonesia at habang inililibing ang kanyang asawa, lumuluha siya at sinabi niya, the Lord gave and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Grabe, no? Ang dalahin ko ay masabi din natin ito ng buong puso kung tayo man ay nawalan o nasaktan o naagrabyado ng iba. Lord, ikaw ang nagbibigay, ikaw din ang kumukuha, purihin ng iyong pangalan. So, paano ba natin malalaman kung tayo ay tapat talaga, kung tayo ay talagang faithful? Balang araw kasi, haharap tayo sa Diyos at kailangan nating malaman kung tayo ba ay naging tapat sa Kanya o hindi. Kaya ang gagawin natin ay i-assess natin yung ating sarili. Una, tatanungin natin, do you continually pursue God and grow your intimacy with Him? Tapat ka ba na hinahanap at kinikilala mo ang Diyos sa iyong buhay? Sabi sa mga awit 63:1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Wow, sabi ni David, Lord, Ikaw yung lagi kong hinahanap. Parang tuyong lupa ako na kailangan ko ng tubig. And then sabi niya sa verse 3 and 4, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Grabe, sobrang hinahanap-hanap lagi ni David ang presensya ng Diyos. Gustong-gusto niya magbabad na kausapin ng Diyos. Purihin siya at parangalan siya sa buhay nito. Gusto niya itong makilala araw-araw. Lumago yung kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Sabi niya, habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. Na-realize ko, ang pagkilala sa Diyos ay walang katapusan. Hindi darating yung time na kilala mo na si Lord. Kailangan mo siya i-pursue. Kailangan mo siyang hanapin. Kailangan mo maging intentional na lumapit sa Kanya araw-araw. Ito yung katapatan. Ito yung faithfulness. And then pangalawa, do you maintain your integrity when living among non-believers? Sa madaling salita, ay nagiging mabuting testimony ka ba sa mga hindi pa nakakilala sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagpapakita mo ng iyong integrity? Na-realize ko kapag ini-evaluate ng Diyos ang ating katapatan, ay hindi siya titingin sa galing nating magsalita o sa taas ng ating pinag-aralan o sa dami ng D-group members o sa dami ng na-memorize nating verse o attendance natin sa church. Hindi. Ang titignan niya ay kung paano ka lumakad kasama ang mga hindi mananampalataya.
Ang mga kasamahan mo ba ay nakakakilala lalo sa Diyos dahil nakakasama ka nila? O mas lalo lang sila napapalayo sa Diyos? Pangatlo, do you uphold your commitments and honor your word? Na-realize ko kapag ini-evaluate ang katapatan mo ng Diyos, ay titignan niya yung mga pangako na binitawan mo. Sabi sa Kawikaan 20-25, bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, baka magsisi ka sa bandang huli. Mas madaling mangutang at mangako na magbabayad kaysa tuparin ang pagbabayad sa utang. Kaya huwag kang mangutang at mangako. Bakit? Kasi sabi sa talata ay baka magsisi ka sa bandang huli. Madaling pumasok sa relasyon pero mahirap panatilihin ang relasyon. Kailangan mong maging tapat sa iyong pangako. Madaling magdagdag ng schedule pero mahirap itong tuparin. Madaling magsabi ng oo pero mahirap itong pangatawanan. Kaya kaibigan, kailangan mo tuparin kung ano ang ipinangako mo sapagkat dito susukatin ng Diyos kung ikaw ay tapat. Pang-apat, are you using the talents and abilities given to you by God? Maraming tayong mababasa sa Bible na binigyan ng emphasis ng Diyos yung pagiging tapat natin na gamitin ng anumang ibinigay niya sa ating mga kaloob. Nag-invest ang Diyos sa buhay natin at gusto niya magkaroon ito ng ROI. Sabi sa 1 Peter 4:10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Grabe, sabi dito, ay gagamitin natin yung ating time, talent, treasure, o anumang spiritual gifts o lahat ng pinagkaloob sa atin ay gagamitin natin para sa ikabubuti ng lahat. So kung hindi natin ito ginagamit para sa ikabubuti ng iba, ay dinadaya natin ang mga taong dapat sana na nakatanggap ng ating time, talent, o treasure. Kaya kaibigan, tandaan mo ito. Ang katapatan o faithfulness ay masusukat sa kung anong ginagawa mo sa mga bagay na tinanggap mo mula sa Diyos. Simulan mo gamitin ang mga kaloob na yan para sa ibang tao. Sino ang mga taong dinadala sa iyo ng Diyos para matulungan mo? Sino ang mga taong dinadala sa iyo ng Diyos para mabahaginan mo ng mabuting balita at gawin mong alagad? Panglima, do you share and pass on the knowledge and wisdom you acquired? Sabi sa 2 Timoteo 2:2, ituro mo rin sa mga mapagkakatiwalaang tao na makakapagturo rin sa iba ang mga aral na narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi. Kaibigan, ito yung discipleship. Inutusan tayo ng Panginoong Hesus na ituro natin ang lahat ng tinuro niya sa atin sa iba, na makakapagturo din sa iba pa. Alalahanin natin na wala tayo ngayon kung hindi ito sinunod ng mga naunang alagad ng Panginoong Hesus. Hindi aabot sa atin ang mabuting balita. Kaya tayo narito ngayon ay dahil may mga naging tapat na mga alagad ng Panginoong Hesus na sumunod, na magturo at mag-disciple ng iba. Kaya nga kung tinuruan ka ng Panginoong Hesus ng mga katotohanan sa Bible, ay ipasa mo naman ito sa iba. Na-realize ko na isa sa fruit of the Spirit na sinasabi sa Galatians 5:22-23 ay ang faithfulness o katapatan. Paano mo malalaman na nasa iyo na ang banal na Spirito? Kung ikaw ay merong faithfulness, kung nagbubunga na sa iyo ang katapatan, na ipasa sa iba kung ano ang tinanggap mo sa Panginoong Hesus.